At Good morning po sa inyong lahat. Father, Alam niyo po mga kapatid, isa sa pinagpapasalamat ng ating simbahan araw-araw ay yung pong patuloy na pagsisimba rin, hindi lamang ng mga malapit dito sa simbahan ng Quiapo, kundi maging doon sa mga nanggagaling pa sa malalayong lugar. Hindi ko makakalimutan, bago-bago pa lang ako dito noon, pagkatapos ng isang 5 a.m. na misa, may lumapit sa akin at ang sabi niya, Father, i-bless mo naman kami. Galing pa kaming Isabela. Kaya makikita ho ninyo ang debosyon ng ating Poong Nazareno ay hindi lang dito sa Maynila, hindi lang dito sa Pilipinas, buong mundo. At yun ay dahil sa napakalaking patunay lamang na buhay ang Panginoon sa buhay ng tao, hindi lang ng mga Pilipino, hindi lang dito sa bansa natin. Nung kami ay nag-aaral sa seminaryo, araw-araw, ipinagtataka ko po ito, araw-araw, taon-taon, naglilipatan kami ng kwarto. So 10 taon ako sa seminaryo. Ang pinagtataka namin, hindi naman kami lumilipat ng ibang seminaryo. Ba't kailangan namin maglipatan taon-taon? So, ililipat namin yung gamit namin, yung damit namin, taon-taon. Hanggang sa nung ako'y naging pari, doon ko mas higit na natutunan ang kahulugan ng buhay na pinapasok ko. Sapagkat ang bawat pari, kahit hindi kami opisyal na misyonero, ay misyonero. At I think hindi lang kaming mga pari. Lahat tayo, bilang mga binyagang Kristiyano, ay misyonero. Pag sinabing misyonero, hindi ka lamang sa iisang lugar. Kaya pag narinig natin, misyonero yan, palipat-lipat. Nag-iikot-ikot yan. Kagaya ni San Pablo, sa unang pagbasa, narinig natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga Corinto o Colosas. Maririnig natin na si San Pablo, maraming pinuntahang lugar. Corinto, Colosas, at iba't ibang lugar ang kanyang pinuntahan. Ganon din si Kristo. Sa ating ebanghelyo, narinig natin, pagkatapos pagalingin ni Kristo, yung biyanan ni Pedro, yung maraming may sakit, ano ang sabi sa kanya ng mga tao? Panginoon, dito ka na lang. Dito ka na lang muna. Ngunit ano ang sagot ni Kristo? Hindi pwede. Sapagkat kailangan ko ring pumunta sa ibang lugar upang ipahayag ang mabuting balita. Yun ang puso ng misyonero. Hindi lamang para sa iisang lugar, hindi lamang para sa iisang grupo, sa iisang tao. At dapat ang kabutihan natin, ganon din. Hindi ka lang mabuti sa mga taong mabuti sa iyo. Hindi ka lang mabuti sa mga taong kaano-ano mo, kadugo mo, kagrupo mo. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging misyonero. Handa tayong magbigay din ng mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, hindi lamang itong aking binabasa. Hindi lang yung binabasa mong Biblia. Ang mabuting balita ay ang ating mabuti at tamang ginagawa araw-araw sa buhay. Yun ang sinasabi ni Kristo. Kailangan ko rin pumunta sa ibang lugar upang pagalingin din sila, pakainin din sila, palayain din sila, turuan din sila. At nawa mga kapatid, maging katulad tayo ni Kristong may puso ng misyonero. Sa pagpapatuloy ng ating misa mga kapatid, araw-araw, ihanda natin ang ating sarili. Sapagkat araw-araw, dadalihin tayo ng Diyos. Hindi lamang sa mga lugar na gusto natin. Hindi lamang sa mga taong gusto tayo.
kundi dadalin tayo ni Kristo sa kung saan, sa kung kanino dapat nating ibigay ang ating kabutihan, ang ating panalangin. Huwag kang matakot at madamot na maging mabuting balita saan man o kanino man.